Ayan po, hindi na mainit. Malamig na. Amen. Malamig na, may ulan na. Ayan. Bagyo na yata yan. Si Agpor ba? Bagyo, bukas ang dating. Ayan. Ayan, patuloy po tayong manalangin. Bagyuhan time naman. Ayan, ngayong panahon na to. Amen. So sa umaga po na to ay magsimula na po tayo. Manalangin na po tayo. Amen. Walang magbe-birthday. Wala. So mag-pray na po tayo. Kung handa na po ang lahat, nagayahan ko po kayo na manalangin. Minsan pa, Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila namin ang pangalan mo, at salamat sa araw na to, O Diyos, na nararanasan namin, Panginoon, ang malamig na panahon. Hindi na po mainit. Salamat, God. Pangunahan at pagharian mo po ang bawat isa sa amin, at sa bawat salita na ipagkakaloob mo, ikaw po ang maitaas namin. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ayan, naapektuhan yata ng lamig yung mga kamay nyo. Hindi na kayo makapalakpak, ano? Ano? Nanigas na? Dahil sa lamig. No? Bisa pa lang ho yan. No? Ng pag-ulan. Kaya dapat, tama-tama itong pag-uusapan natin sa umaga na to. Hanggang kailan ka? May tanong po ako sa inyo. Hanggang kailan ka magpupuri sa Diyos? Ano yung magiging dahilan para ikaw ay tumigil, o manlamig, o hindi na makapanalangin, hindi na makakanta, hindi na makapagpuri, hindi na makasamba sa Diyos? Sabi kanina nung inawit natin, habang mayroong lakas, habang may hininga, di ba sabi? Sa'yo magpupuri at sasamba tuwina. Yun po kaya ay mangyari sa ating mga buhay. Matitiyak po kaya natin sa ating mga sarili na yung ginagawa nating pagpupuri sa Diyos, yan po ay panghabang buhay. Na habang hindi pa siya dumadating o hindi pa natatapos ang buhay natin dito sa mundo, ay talaga pong gaganapin natin yung pagpupuri na yan. Dumating na po ba kayo sa punto ng buhay nyo na halos hindi na kayo makapanalangin? No? Sa sobrang bigat ng nararamdaman na hindi na makapanalangin, marahil siyempre kapag hindi na makapanalangin, ay nahihirapan na rin magpuri. Sino sa inyo ang madaling magpuri na napakabigat ng sitwasyon niya? Talaga po bang nakakapagpuri kayo ng gusto o ng buong buo sa Diyos kapag kayo po ay merong dinadalang kabigatan? To be honest, di mo ba hindi? Amen? Minsan nga, dumadating sa punto na pati pananalangin ay hindi ka na nakakapanalangin. Bakit? Dahil sa iyong nararanasan, dahil sa iyong pasanin, dahil sa iyong kabigatan, o anumang pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. So dumadating sa punto ng tao na parang, nasaan ang Diyos? Napakalayo yata ng Lord sa akin. Nasaan ang Diyos? Kasi nananalangin ako, parang hindi naman yata tinutupad o hindi dinirinig ang aking mga panalangin. No? Sa mga tao po minsan ay nasasambit ang mga ganitong katanungan. Nasaan ang Diyos? Parang ang layo-layo ng Diyos sa akin. Parang hindi na yata ako pinakikinggan ng Diyos sa aking mga dalangin. Amen. So bago po tayo magsimula sa ating pag-aaralan, nais ko muna kayong anyayahan na samahan po akong awitin, ang isang awitin kung saan sinasabi po rito sa awitin na to, yan po ay hindi bagong kanta. Yan po ay lumang kanta na pinamagatang I Will Sing. No? Parang in relevance dun sa inawit natin kanina na habang mayroong lakas, sabi natin, habang may hininga, sa'yo kami magpupuri, Panginoon. Amen. So sinasabi ng awitin na yan, Lord, parang ang layo-layo mo. No? At kahit na nandyan pa naman yung pananampalataya ng isang tao,
Ayan, sinasabi ng awitin na yan, na baka nararanasan mo to kapatid. I must confess right now that it's hard for me to pray. Nahihirapan po tayong manalangin. Sabihin sa Diyos kung ano yung gusto nating sabihin dahil sa iyong nararanasan. Amen? Pero, yun nga, yung tanong ko, ano ang magiging dahilan para tumigil ka sa pagsamba sa Diyos? Ano yung magiging dahilan para hindi ka na makapanalangin? Ano yung magiging dahilan natin mga kapatid para hindi na tayo sumunod sa Diyos? Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Inaanyayahan ko po kayong tumayo. Amen. Yung nakakaalam, sabayan niyo po ako. At yung hindi nakakaalam, sumabay pa rin po kayo. By the way, wala po muna tayong children ngayon dahil umuulan. Hindi ko pwedeng magpaulan ng mga bata. Kaya dinadalain ko yung mga bata natin ay makikinig na lang din dito sa loob. Amen. Sige po, awitan muna natin ang Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa awit. Maraming salamat, worship team. Awit, Psalms 104, verse 33, ang ating pong pag-aaralan ngayon. Psalms 104, verse 33. Nakita na po ng lahat. Sa King James Version po, sabi po rito, Psalms or awit. Psalms 104,
verse 33. Babasahin ko po siya sa King James Version. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to God while I have my being. Amen. Yan lang po yung ating pag-aaralan na verse sa umaga na to. Ulitin natin. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to God while I have my being. Thank you, Lord, for your word. Patuloy na mangusap ka nga po rito, banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Amen. Amen. Sabi rito ng verse natin na to, kahit po sa Tagalog ninyo basahin, di ho ba? Nabasa niyo po ba siya sa Tagalog? Amen. No, ang sabi diyan? Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Amen. Sige Siya ay po. aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Napakaganda, di ba? Sinasabi ng sumulat ng awit na yan or ng verse na yan sa awit 104 verse 33. Sabi, aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan, siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Masarap pong sabihin sa Diyos yan, na Panginoon, habang ako'y nabubuhay, pupurihin kita. Panginoon, habang ako'y malakas, pupurihin kita. Panginoon, di ba, napakadami natin pwedeng ipangako sa Panginoon na kung saan pwede natin sabihin, Panginoon, gagawin ko to habang ako'y nabubuhay. Naalala niyo si Pedro? Anong pangako ni Pedro kay Jesus? Di ba may sinabi si Pedro kay Jesus? No? Panginoon, susunod kami sa iyo. Kahit saan ka magpunta. Sabi ni Pedro, kahit anong mangyari, parang ganyan, version ko na lang to ha. Kahit anong mangyari, kami sa iyo, parang ganyan po yung sinasabi ni Pedro. Ano nangyari nung hinuli na si Jesus? Nasaan si Pedro? At nasaan yung mga alagad? Si Pedro, nagtago. At karamihan sa kanila, nagtago. Bukod doon, dininay niya pa. Kilala mo ba si Jesus? Ilang beses niya dininay? 3 beses. Kaya huwag kang pakakasiguro sa sarili mo. Panginoon, habang nabubuhay ako, pupurihin kita. Yun nga ganun nga yung nangyari kay Pedro Nung hulihan na, anong ginawa ni Pedro? May nagsabi, ikaw yung kasama ka ni Jesus. Hindi. Diba? Pero pagkaharap nila, nung kaharap niya si Jesus, napakatapang niya sinasabi na hindi niya iiwan si Jesus, ang Mesaya, ang tagapagligtas. Ngayon, tayo pong mga tao ngayon. Pero nabago na po si Pedro. Amen. Mababasa naman natin yan sa Bible. Nabago siya, pero ginawa niya yon. It's already in the history. Nabago naman si Pedro. Ano yung magiging dahilan para tumigil po tayong magpuri? Ano yung magiging dahilan para tumigil tayong umawit? Ano yung magiging dahilan para tumigil tayong sumamba sa Diyos? At ano yung magiging dahilan up to the point na i-deny mo ang God, katulad ni Pedro? Amen. Ano kaya yung magiging dahilan para magsitigil tayo o tumigil na tayo sa ating pagpupuri sa Panginoon? Panginoon, kahit anong mangyari, susunod ako sa iyo. Kahit anong mangyari, sasamba ako sa iyo. Umulan. Di ba? Umulan. Wala. Kumbaga, yung Pilipinas naman, ganyan na yung panahon. Masanay na ho tayo. Pagkatapos ng tag-init, tag-ulan. Yan lang naman yung season natin No? So, tapos, sasabihin natin, hindi natin habang nabubuhay ako, Panginoon. Madaling sabihin po yan. Ngayon, kaya natin ito pinag-aaralan. Para nang sa ganon, ano man yung mangyari sa buhay natin, dumating ka man sa punto na katulad nung inawit natin. Panginoon, parang ang layo-layo mo. You're million miles away. Diba? Sabi nung inawit natin. No? Pero nahihirap akong mag-pray. Ano kaya nangyayari sa isang tao? Bakit hindi na makapanalangin? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Hindi ko alam paano ako magsisimula sa aking panalangin.
Amen. No? Meron po isang joke, kasi po every Thursday, meron kaming Zoom meeting ng mga pastor doon sa Dasma. Joke lang po ito. May sa simbahan, pumasok yung lalaki sa confession room, di ba sa loob, andun yung pare. Amen. So nag-confess yung lalaki, Father, isi-shortcut ko na lang, nakapatayo ako. Sinong napatay mo? Yung kaibigan ko po, sabi niya. O bakit naman? Ano nangyari sa inyo? Kaibigan mo pa pala? Bakit mo napatay? Siyo, nagkaroon kami ng pagtatalo eh. Oh, napakabigat ba ng inyong pinagtalunan para patayin mo ang iyong kaibigan? Humantong mo kami sa ganun eh. Ano bang pinagtalunan nyo? Kasi siya naniniwalang may Diyos. Ako, hindi ako naniniwalang may Diyos. Yung bang inyong pinagtalunan? Sabi nung lalaki, yung nakapatay, na duguan pa yung kamay. Ikaw, Father, naniniwala ka ba sa Diyos? Alam niyo ang sagot ng pare, joke lang ha, dati. Hindi ba? Alam niyo kahit po joke yun. Parang somehow, pagka-threat na yung buhay mo, baka mangyari, i-deny mo na rin, or i-deny na natin. Halimbawa lang, may nakatutok na sa'yong ano man dyan, na alam mo, nagkakaroon na ng panganib ang buhay mo, na magiging kapalit, ay i-deny mo. Parang simpleng-simpleng joke mo, nakakatawa ho. Ikaw ba, Father, naniniwala ka ba sa Diyos? Dati, biro mo, nasa loob pa siya ng simbahan. Amen. So tayo po ganun din. Ano yung magiging mabigat na dahilan para hindi na tayo, ayun, alam mo yun, yung lupay-pay ka, parang wala kang kalakas-lakas, parang yung sinasabi nga sa awit, hindi ko alam, Lord, saan ako magsisimula? Hindi ko alam anong sasabihin ko. Dahil sa bigat ng nararamdaman, poverty, kahirapan ba? Problema? O yung meron kang very, very heavy heart, yung napakabigat ng puso mo, so sobrang nasasaktan kang mabuti. Naranasan nyo na po ba yan? Nasa sobrang sakit ng nararamdaman mo, what I'm trying to say is the emotional pain, no? Yung nararamdaman mo sobrang sakit, napakabigat ng puso mo. Para yung araw mo hindi magkaroon ng dahilan para ikaw ay sumaya o umiti man lang. Kapag gano'n, apektado ang lahat sa'yo. Amen po ba? No? To the point na talagang hindi ka na rin makapanalangin sa sobrang hirap ng nararamdaman mo. Meron na bang nakaranas sa inyo nito? Nahirap ka talaga sa sobrang sakit ng nararamdaman mo. Sabi sa Romans 8:35-39, balikan na lang po natin. Romans, napakaganda rin mo nang sinasabi dito sa Romans. Romans chapter 8, verses 35-39. Sabi, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang taba. Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Kung pagbabasihan po natin ang Biblia, katulad nila Pablo, talaga naman noon ang buhay nila Pablo, araw-araw, sila po'y nabibingit sa kamatayan. Araw-araw merong humahabol sa kanila, nagagalit na mga saserdote, amen, mga pariseyo, dahil ayaw ng mga yon na sila'y nagbabahagi ng salita ng Diyos tungkol kay Kristo Jesus. Namatay na nga si Jesus noon, hindi pa rin nila kinikilala
ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Yung mga Pariseo na ito, mga Saduseo na to. Kaya sinabi ni Pablo rito, alang-alang sa iyo, nanganganin kami mamatay sa buong maghapon, ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Ganun kadelikado palagi ang kanilang mga buhay. Pero ang tanong, ang lahat ba ng mga nabanggit na to, kahirapan, taba, kagutuman, kamatayan, ito ba yung magiging dahilan para makapaghiwalay sa kanila? Sila ito sa kanila, kay Kristo? Hindi. Amen. At alam naman natin yung kwento nila na kahit anong nangyari hanggang sa huli ng kanilang buhay ay hindi sila tumigil sa paglilingkod at pagbabahagi, pamamalita ng mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus. Hindi sila tumigil. Paano yun nangyari sa kanila? No? Anong sabi rito sa huli? Na mapapagtagumpayan natin ang mga bagay na yan dahil sa pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ganun po tayo kamahal ng Diyos at ganun kalaki yung biyaya ng Diyos na ibinibigay niya sa ating mga tao. Para nang sa ganon, hindi po tayo mapahiwalay sa Kanya, anuman ang nararanasan po natin ngayon. Kaya sabi ni Don Moen, but as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing. Kahit na hirap ako, dahil sa biyayang binibigay mo sa akin at nasa puso ko, aawit pa rin ako sa iyo. Pupurihin pa rin kita. Amen. Yun yung sinasabi na hindi talaga ikaw Hindi talaga tayo ang gumagawa. Ang gagawin lang po natin, didesisyonan po natin, sa kabila nitong nararanasan ko na to, sa kabila ng kabigatan ko, sa kabila ng mga pagsubok ko, sa kabila ng mga pain na nararamdaman ko ngayon, anong pipiliin mo? Pipiliin mo pa rin bang purihin ng Diyos o tumalikod na lamang? Amen? Kasi ang Panginoon, wala na pong, kumbaga wala nang question kung ano ba dapat ibigay ng Diyos. Nabigay niya na. Sabi nung sumulat ng awit na to, but as you give the grace with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour. Kasi po, pag lighter yung sitwasyon natin, madaling magpuri. Amen. Pag light yung sitwasyon natin, madaling mag-pray. Lalo na kung paldo yung bulsa. No, usually, ganyan ang mga tao. Sumasaya naman talaga yung mga tao. Depende sa laman ng bulsa Amen. No? Pero yung sinasabi rito, at itong pinag-aaralan natin, katulad ng sinasabi sa awit 104 verse 33, I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to God while I have my being. While we have our life here on earth, alam naman ng Diyos na hindi smooth yung buhay natin dito Alam ng Diyos na meron tayong mga pinagdadaanan. Pero anong sabi nung sumulat? I will still praise. I will still sing. Pupurihin pa rin po natin ang Panginoon. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos na binigay niya po sa atin, nakukuha nating purihin ng Diyos sa kabila ng lahat ng ating pong nararanasan. Amen. Kung ano man po yung nararanasan ng bawat isa sa atin. Sabi po sa 1 Peter 5:10, unang Pedro, basahin po natin. 1 Peter chapter 5 verse 10. Nakita niyo na po? Pagkatapos niyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Sama na natin yung 11. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sa English version po, binabanggit dito yung grace. Meron sa'yo, okay? Pahiram. Dito sa 1 Peter chapter 5 verse 10,
Sabi sa King James Version, basahin ko po. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that He hath suffered a while, make you perfect. Maliwanag po ito, di ba? Make you perfect, establish, strengthen, settle you. To Him be the glory and dominion forever and ever. Amen. But the God of all grace. Thank you. Ayan. Ganoon po. Kahit sa pinakamadilim, pinakamagulaw, pinakamalungkot na bahagi ng buhay po natin, ay makukuha nating purihin ng Diyos. Dahil talaga naman tayo, bilang mga tao, sinasabi natin, napakahirap magpuri kapag ganito yung sitwasyon natin. Amen. No? Pero kahit na po, sabi ko nga, sa pinakamadilim, pinakamagulo, pinakamalungkot na bahagi ng buhay mo, makakapagpuri pa rin tayo because of the God's grace that He has given unto us. Yung biyaya ng Diyos na minsan nai-ignore natin, hindi natin nabibigyan pansin sa buhay natin. Na napakaraming, pag sinabi kasi natin biyaya, ang laging nasa isip natin, ano talaga eh, a blessing, di ba? Pero hindi ito yung sinasabing biyaya na grace. Yung grace po, binibigay ng Diyos sa ating mga tao, sa mga mananampalataya, kahit hindi po tayo karapat dapat. Yan po yung sinasabing grace dito, or biyaya. Yun po kasi yung Tagalog niya. So, wag natin palaging i-connect yung salitang biyaya sa blessing. Magkaiba po sila. Amen. So, kaya tayo nakakapagpuri. So, we have this grace of God within us, within our hearts. Kaya you can still sing. Amen. You can still praise. You can still worship. You can still obey God. You can still read the Bible. Kumbaga, hindi na nagiging question kung ano yung mga dapat ginagawa ng isang mananampalataya. Nagagawa pa rin natin because of the grace that we have here in our heart. No? At nakakasunod pa rin po tayo sa Diyos. Kaya sabi nga sa Romans anong magiging dahilan para mapaghiwalay ka o humiwalay ka sa pag-ibig kay Kristo? Lahat na yung binanggit, kagutuman, tabang, kamatayan, kapighatian, kalungkutan, wala doon, walang dahilan. Yun po yung ibig sabihin nun. Walang dahilan, tayong lahat, mga tao, para humiwalay sa pag-ibig ni Kristo. At wala rin tayong magiging dahilan para hindi purihin ang Diyos. Amen. No? So hindi po rason yung kung ano man yung mga pinagdadaanan natin para hindi natin mabigyan ng kaluguran ang ating pong Diyos. Diba sabi nga sa Korinto, lahat ng ginagawa natin, whether you eat or you drink, no? We must give glory to our God. Kahit anong ginagawa natin, bigyan natin ng kaluwalhatian, bigyan natin ng kaluguran ng ating Diyos. Kaya yung mga ginagawa natin sa araw-araw, tanungin natin yung ating mga sarili, itong mga ginagawa ko ba na ito? Nabibigyan ko ba ng kaluguran, ng kaluwalhatian ang ating Diyos? Amen. Hindi po sinabi ng God na huwag mo nang intindihin yung problema mo. Wala namang utos na gano'n eh. Alam naman niya eh. Di ba? Alam niya na meron po tayong mga pinagdadaanan. Hindi lang problema. No? Yung iba naman po kasi wala namang problema sa pera. Yung iba yung kanilang dinadala na kabigatan, iba yung kanilang sitwasyon. So kahit ano pa yan, sabi nga sa Biblia, balik-balikan natin yung Roma, walang magiging dahilan para maihiwalay tayo sa pag-ibig ni Kristo. At sabi nitong 1 Peter 5:10, pagkatapos niyong magtiis ng maikling panahon, so ibig sabihin, meron talaga tayong titiisin. Amen!
Pagkatapos niyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng ano? Tingnan mo kung anong ibibigay ng Diyos. Hindi naman niya sinabi rito, bibigyan ka na ng bahay, ng lupa, ng kotse, ng alahas, ng pera. Hindi. Anong ibibigay niya? Kaganapan, katatagan, saligang matibay at di matitinag. Amen. Yun yung mga binibigay ng Diyos sa mga mananampalataya, sa kanyang mga anak. Para ano? Kasi alam niya, para ang anak ko na to tumagal hanggang wakas. Para ang anak ko na to manatiling makapagpuri sa akin kahit na gaano kahirap yung kanyang pinagdadaanan. Makapagpuri pa rin sila sa akin. Isaiah 41:10 and 13. Isaiah chapter 41, verse 10 po muna tayo. Sabi po rito, ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Verse 13, ako si Yahweh na inyong Diyos, at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kang matatakot at tutulungan ko kayo. Sabi sa NIV version, do not fear, for I am with you. I will help you. I will strengthen you. Pwedeng manghiram ulit na. Mas maganda po siya sa... Isaiah 41, verse 10 and 13. Sabi po rito, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yes, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Hawak-hawak tayo daw ng Diyos. Yung kamay ng Diyos, sinahawakan po tayo. Kaya sabi niya, huwag kang matatakot. Sabi niya sa verse 13, ilulit niya, for I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. Tutulungan kita. Amen. Ang Diyos kapag nangako, totoo po siya. No? Pag sinabi niya, tutulungan kita, tutulungan ka ng Diyos. Tutulungan ako ng Diyos kapag yun po yung pangako niya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Hindi po siya nagsasabi nga niya sa Bible, sa Isaiah, hindi babalik sa akin ang salita ko nang hindi yan nagaganap. Pag sinabi niya ganito, ganito mangyayari. Pag sinabi niya tutulungan ka niya. Ano lang po kailangan natin gawin? Kailangan lang po natin buong pagtitiwala sa Diyos. Buo yung magiging tiwala natin sa Diyos. At ano pa? Total surrender. Pagsuko. Isusuko mo talaga sa Kanya ang lahat. Amen. Susuko ka dahil hindi mo na kaya? Hindi. Susuko ka. Whether may kakayanan ka o wala, isuko mo sa Diyos. Kasi madalas tayong mga tao, pag kaya pa natin, tayo yung gumagawa ng kaparaanan. Amen. Pag kaya pa natin, tayo talaga yung nag-ano. Pag wala na rin tayong magawa, doon lang tayo talaga lumalapit. At yung panalangin natin, na halos pilipitin natin ang ating Diyos para lang ibigay niya o gawin niya yung gusto nating mangyari. Ganyan po tayo lumapit sa Diyos eh. Pero sinabi niya na nangako na siya. Nangako na siya. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed. Huwag kang madidismaya. Kapatid, huwag kang madidismaya. Kung ikaw man ay merong parang ang hirap-hirap ng pinagdadaanan mo ngayon, ang hirap-hirap ng sitwasyon, huwag kang madidismaya. Parang minsan dumarating kasi sa punto ng tao, born again naman ako, nagdadasal naman ako. Bakit parang hindi nangyayari? Bakit parang hindi ako tinutugon ng Panginoon? Kaya nga sabi ni Don Moen, although hindi naman nawala yung pananampalataya ako, hirap akong mag-pray. Nahihirapan ako, hindi ko alam sasabihin ko. Hindi ko alam paano ako magsisimula. Amen. Kasi
hindi po tayo makapag-fully surrender sa ating Diyos. Ibigay po natin ng buong buo sa Panginoon po natin yung ating pong buhay. Whether masaya ka, wala kang problema, mas maganda. Amen! Wala kang problema, masaya ka, light lang yung situation mo, praise God! O kung heavy naman yung situation mo, ganun pa rin. Ang sinasabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, tutulungan kita, hawak kita sa aking makapangyarihang kamay. Pangako po ng Diyos yun, sinasabi yun ng Diyos. Kaya nga sabi niya, huwag kang madismaya, huwag kang maiinis, kasi tinutulungan kita. Amen. Hindi po nagkukulang ang Diyos. Hindi siya nagkukulang. Ang kailangan po natin, hakbangan. Hakbangan natin yung pananampalataya natin. Sabi ng Diyos, tutulungan niya ako. Then, still sing. No? Sabi ng Diyos, tutulungan niya ako. Umawit ka pa rin, magpuri ka pa rin, sambahin mo pa rin siya, sumunod ka pa rin sa Diyos. Bahala ang Diyos. Anong dinadala mo? Bahala ang Diyos. Amen. He will take care of everything. Tandang-tanda ko po yan. Noong panahon na maliliit pa yung mga anak namin. Baby pa yata si Kate, no? Pero may issue na kami nun sa bahay. Dahil di kami nakakabayad. Ito yung sinasabi ko para ipagmalaki ang Diyos ho. Hindi para kung ano man. Kaya malakas ang loob kong sabihin sa inyo na magtiwala sa Diyos kasi marami na akong pagkakataon sa buhay namin na talagang yung pagkilos ng Diyos, yung kamay niya talaga yung humawak. Amen. Ganito po yan. Kasalukuyan po akong nagtitraining. Kailangan. Pinadala ako ng school doon sa SOT, sa office niya. Paranaque ba yun? Yung main office ng ano. Anyway, yun po, no? Nagtitraining ako doon. Pero alam ko na may problema. Tapos maya-maya nag-text sa akin, pinalayas na kayo, yung mga gamit nyo, nasa labas na ng bahay nyo. Sabi ng text ng nanay ko. Anong gagawin ko? Nandun ako sa Paranaque. Yung pamilya ko nasa Noveleta. Yung damit daw namin nasa labas na. Lahat ng gamit namin pinalabas na ng may-ari dahil hindi kami makabayad. I just pray. Nanalangin lang ako. Naiyak ko pag naiisip ko to. Pagbalik ko, sabi sa akin ng isang co-teacher ko, Teacher Jen, doon ka na tumuloy sa pansamantala, doon muna kayo. Ayos na! Ayos na! Kasi nung gagawin ko, lilipad ako, tapos wala lang. Wala lang magagawa kasi pinalayas na kami. Hindi ho ito kwentong fairy tale, totoo ho itong nangyari. No? At pansamantala, doon kami, kung may nakakaalam sa inyo sa Santa Rosa, sa Noveleta, malapit sa APCA, merong malaking lupa doon. May bubong naman po kasi siya. Nakiusap yung co-teacher ko na doon muna kami, dinala nila. Sila na rin ang gumawa ng paraan para mabuhat yung mga gamit namin. Alam mo yun, ang galing ng Diyos. Kaya noong pa, nararanasan na namin yung biyaya ng Diyos, yung kamay ng Diyos, na kapag sinabi niya, huwag kang mag-alala, huwag kang madidismaya, tutulungan kita. Anong sasabihin natin, sitwasyon natin ngayon na mabigat? Kapatid, sinasabi ng Diyos ngayon sa'yo, huwag kang mag-alala. Hawak kita Di ba sabi nga sa Isaiah, maganda po siya sa NIV version, sa King James version, hawak-hawak kita ng aking righteous hand. Amen. Magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. Kaya yung mga ganong bagay, magiging dahilan ba yun para hindi ka na magpuri sa Diyos? Magiging dahilan ba yun para hindi ka na manalangin sa Diyos? Although during that time, it is very hard for me to pray, to be honest, kasi I'm having my training. Sa training namin na yon, ang daming dapat sagutan.
Kaya yung utak ko, nagmumultitasking siya. Kailangan kong tapusin yon dahil pag hindi ako natapos, uulit ako ng training, babalik pa ako, ayaw kong mangyari yun. Diba sa training, inaano rin nila kung papasa ka o hindi. Amen? So ayaw ko nang bumalik. So nagmumultitask yung utak ko. After kong nanalangin, Lord, di ko alam gagawin ko. Ganun lang, di ko alam, Lord. Ano sasabihin ko sa kanila? Saan ko sila papupuntahin? Wala rin naman akong alam. At higit sa lahat, wala namang kaming pera na, o dito muna tayo tumira, o bayaran natin to. Wala namang ganun eh. Amen. No? Yun lang, full surrender sa Panginoon. Sabi niya rito, balik-balikan niyo po yung Isaiah 41:10 and 41:13. No? Dahil sa mga ginagawa ng Diyos, you will still believe God. Kasi siya yung magpapakita sa'yo. Siya yung magpapakita sa atin, ako, Diyos, makapangyarihan ako. Kaya nga sinabi niya, for God, nothing is impossible. Pag sinabi niya yun, totoo yun. Huwag na tayong mag-doubt na ano kayang mangyari. Ano na kaya nangyari sa mga, nung nangyari yun sa pamilya ko, ano na kaya nangyari sa kanila? Yun yung mga panahon na yung sinasabi ko, napakahirap manalangin, napakahirap ng sitwasyon. No? Lahat mahirap kasi wala kang means. Meron ako, sakto, pamasahe lang dahil bigay lang yun ng school kasi sila yung nagpadala sa akin doon. Yung mga ganong bagay, pero yung extra, wala. Pero sinong sumagot? Sinong umayos? Ang Diyos. Amen. So yun po yung sinasabi natin na papakita sa atin ng Diyos. Kahit nahirap ka, by God's grace, sumunod ka lang, makikita mo yung kapangyarihan niya. Amen. By God's grace, makikita mo yung pagiging Diyos niya. Amen. Na yun talagang makikita natin sa ating mga buhay, totoong-totoo, limitado lang ako. Totoong-totoo, marami akong kahinaan. Pero ang Diyos ko, walang imposible sa Kanya. Amen. So we still believe God and have faith in Him. Sabi diba ni Don Moen, aawit pa rin ako sa'yo. Pupurihin pa rin kita. Why? Because your word is true. Ang mga salita mo ay totoo. Na kahit nahihirapan ako sa sitwasyon ko ngayon, magpupuri pa rin ako sa iyo, Panginoon. Why? Because what you promise, what you say, whatever your word is in the Bible, they are all true. Totoo ito lahat. Amen. Ang kailangan lang po natin ay maniwala. Paniwalaan natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Sabi nga na nung nakaraan na nagte-training po kami last Friday, may topic po kami doon ng process of salvation. Sabi doon, there is a cooperation between God and men. No? Para maranasan natin yung salvation natin, merong cooperation na magaganap between sa God at sa atin. Amen. Sa parte ng God, katulad ng sinasabi ko pa kanina, wala na siyang sigurado siya na gagawin niya yung pag sinabi niya, I will help you. Yun po yun. Ngayon, tayo, on our part, anong gagawin mo? We must do our part. Yun yung sinasabi, makipag-cooperate tayo doon sa sinasabi ng Diyos. Makipag-cooperate tayo sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos ganito, makipag-cooperate tayo. At huwag tayong kawag ng kawag. Amen. Yun yung sinasabi. Kasi yung salvation, hindi lang natin yan mararanasan doon sa hinihintay nating eternal life, maging dito sa mundo na to, nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng kaligtasan. Amen! Iba't ibang uri ng salvation. Niligtas ka ng Diyos sa tiyak na kapahamakan,
niligtas ka ng Diyos sa sakit, niligtas ka ng Diyos sa kabigatan, niligtas ka ng Diyos sa pasanin mo, sa pagsubok mo, sa problema mo. Napakaraming pagliligtas ng Diyos ang ginagawa niya po sa atin. Araw-araw. So, makipag-cooperate po tayo sa ating Diyos. Yun yung sinasabi, let us learn how to do our part. Hindi yung iaasa na lang talaga natin. Kumbaga may hakbang. Di ba? May paghakbang. Yung po yung magiging part natin. Na hahakbangan natin, pananampalatayanan natin, paniniwalaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pag sinabi niya, tutulungan kita. Hindi po ang God mangako. Hindi siya yung tayong mga tao, pag tayo nangangako, napapako pa. Pero ang Diyos po, hindi. Amen. Pag sinabi niyang gagawin niya to, gagawin niya to. Kaya nga sinabi niya sa Isaiah, hindi babalik sa akin ang salita ko na hindi yan nagaganap lahat. Kaya kung ano man sinasabi sa pahayag, magaganap din yan lahat. Bakit? Na-prophesy na yan, pinasulat niya yan kay John. Doon sa Patmos. Amen. So kahit na mahirap yung magiging sitwasyon, pagdating dito sa kapahayagan, biro mo, malalaglag ang mga bituin. Nabasa nyo na ba yun sa kapahayagan? Malalaglag ang lahat ng nasa kalangitan. Amen? Eh yun lang, sobrang init. Talagang nag-aano na tayo. Talagang hindi na natin kinakaya. Eh paano pag dumating na pala talaga yung mga sinasabi rito sa pahayag? Nang lahat ng ito magaganap. Bakit? Sabi ng Diyos, hindi pwedeng hindi maganap yan kasi na-prophesy na yan. At yung propeta na yung pinasulat niya yan, hindi po siya false prophet. Amen. So pag sinabi ng Diyos, maniwala po tayo at magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang sitwasyon po natin ngayon sa mundo na to ay hindi na po siya pasimple ng pasimple. Pabigat na siya ng pabigat. Kung napapansin po ninyo ang mga sitwasyon ng ating buhay. Pero ganun pa man, kahit na po gaano kabigat yung sitwasyon natin sa buhay na to, ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon, you still worship God. Purihin mo pa rin ang Diyos, awitan mo pa rin ang Diyos, maniwala ka pa rin sa salita ng Diyos. Paano mo yun magagawa? By the grace of God na nandito na, binigay niya na sa ating mga puso. Napakayaman ng biyaya ng Diyos na binibigay niya sa atin para maniwala tayo. At tanggapin mo yung sitwasyon mo ngayon. Yun naman ang susi di ba? Tanggapin mo yung sitwasyon mo ngayon. Hindi nangangahulugan na tinanggap mo yung sitwasyon mo ngayon ay talo ka. Hindi. Ang pagtanggap ng sitwasyon natin ngayon ay nangangahulugan na magtitiwala ka o nagtitiwala ka sa Diyos. Lord, ganito po ako. Ikaw na po ang bahala. Amen. No? Kung ikaw ay nakaratay sa banig ng karamdaman, tanggapin mo yung sitwasyon mo na gano'n ka. Pero sa iyong pagtanggap, mananampalataya ka sa Diyos. Huwag po natin puputulin yun, no? Hindi ko sinabing tanggapin mo lang, tapos na. Sa iyong pagtanggap, sa ating pagtanggap sa ating sitwasyon, kaakibat nun ay yung pananampalataya natin, pagtitiwala po natin sa ating Diyos. Na kahit anong mangyari, Lord, kahit anong mangyari, kahit hirap na hirap akong manalangin, magpupuri pa rin ako sa iyo. Kahit na mahirap yung sitwasyon ko, magpupuri pa rin ako sa iyo. Kahit na yung puso ko durog na durog, magpupuri pa rin ako sa iyo, Panginoon. Amen? So kahit anong sitwasyon, sabi nga, wala pong dahilan para tayo ay humiwalay o mapahiwalay sa pag-ibig ni Kristo. So we must continue to trust, believe, and obey God. Naalala ko yung kanta ng mga Baptist, yung trust and obey. Hindi ko po alam kung narinig nyo na yun. Trust and obey, for there is no other way. Parang gano'n siya. Totoo naman Amen? Wala namang ibang kaparaanan kung hindi magtiwala
at sumunod sa ating Diyos. Dahil na limitado lang po ang ating kakayanan. At uulitin ko, kahit na minsan kaya mo naman yung sitwasyon, magtiwala pa rin po tayo sa ating Diyos. Dahil darating tayo sa punto ng buhay natin, parang nakatali yung kamay mo. Nakatali yung kamay mo, nakatali yung paa mo, wala kang magawa. Bukod sa nakatali yung kamay mo, nakatali yung paa mo, durog na durog pa yung puso mo. Kahit dumating ka sa punto na yan, parang ang dami mo ng reason para ayoko na, Lord. Diba? Kung tutuusin, dami mo ng factors o dahilan para humiwalay sa Panginoon. Anong pinag-aralan natin ngayon? Hindi dahilan ang lahat ng iyon para tayo po ay mapahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan natin, nasa atin ang biyaya na galing sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, anong meron ka ngayon? Anong dinadala mo? Anong kabigatan mo? Anong sitwasyon mo ngayon? Tiyakin po natin na pag sinabi natin, sabi sa Psalms 104, yung verse natin, I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to God while I have my being. No? Aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Pag sinabi po natin ito, na Panginoon, kahit anong mangyari, susunod ako sa iyo. Gawin po natin siyang makatotohanan. Hindi yung katulad nun sa pare, na dati naniniwala sa siya Diyos, biglang nagbago. No? Kahit na po joke yun. Baka dumating tayo sa punto na gano'n ng ating buhay. Anong pipiliin mo? Ang Diyos pa rin ba? O yung panganib na nakaabang sa'yo? Amen? Naalala nyo rin noon, meron din kwento si Pastor Ray. Nasa loob sila ng church lahat. Tapos may dumating na mga armadong lalaki. Sino mga Kristiyano dyan? Taas ang kamay. Pero lahat yung born again, no? Kasi nasa gawain. Sinong Kristiyano dyan? Taas ang kamay. Eh, may mga baril. Walang nagtaas ng kamay. Nakita nyo? Kahit po mga biro ito, baka mangyari isang araw, meron din dyan. No? Hindi natin masabi kung ano yung kakaharapin po natin bilang mananampalataya. Parang katulad ni Pablo, sabi niya, araw-araw, nasa bingit kami ng kamatayan, pero tumigil sila? Hindi. Hindi naging dahilan yung bagay na yon para hindi sila magpuri, hindi sila sumamba, at hindi sila sumunod sa Diyos. Amen. Anong gusto mo? 1,000,000? O alis ka na sa ano mo? Ayan, pwedeng ganyan. Kung hindi naman parang nagdedelikado, masarap na offer naman. Di ba may mga ganyan? O, meron kang offer, napakaganda. 1,000,000 na sweldo, tapos sa abroad ka pa. Libre lahat. Di ka nga naka-attend ng Sunday, hindi pwede kasi yung trabaho mo. Yan, parang ganyan. Magandang offer, di mo ba? 1,000,000, abroad ka. Anong pipiliin mo? Kasi sa ngayon, madali natin sabihin, Lord, kahit anong mangyari, magpupuri ako sa iyo. Pero, tiyakin natin po na, Lord, kahit nahihirapan ako, magpupuri pa rin ako sa iyo. Kahit na mabigat yung sitwasyon ko, at kahit dumating man sa punto na manganib ang buhay po natin dahil sa Diyos, yun yung isang bagay na iniisip ko rin. Nagpapakatotoo ako sa sarili ko. Halimbawa, dumating ako sa punto na manganib ang buhay ko dahil sa ginagawa ko, dahil sa Diyos, ano kayang gagawin ko? Tama mo ba? Natandaan niyo yung nag-viral noon, yung pastor na nagtuturo, bigla na lang sinaksak ng Muslim? Na, alam niyo yon? Yung pastor na, para siyang nakadress ng ano, kalimutan ko pangalan nun. Pero nag-viral siya kasi nga, nagtuturo siya, bigla siyang sinaksak, buti na lang hindi siya napuruhan. Nasa pulpito po siya. No? Yung mahaba yung bigote niyang ganyan. Yung mga ganung sitwasyon, paano natin yun haharapin?
Sasabihin mo pa rin ba, Panginoon, pupurihin pa rin kita habang ako'y nabubuhay? Yan, yun po yung mga nais ibigay na mensahe sa atin ng Diyos ngayon, na gaano man kahirap yung ating mga pinagdadaanan, yung ating sitwasyon. Ngayon, hindi madali sa atin ngayon ang sumamba. Tama? Hindi madali dahil maputi, matubig, nabasa tayo. Wala namang hindi nabasa. Lahat naman nabasa. Pero magiging dahilan ba yan para hindi na natin sambahin ng Panginoon? O wala mo ng service, close muna kasi naulan. Magiging dahilan mo ba yan para hindi tayo magpatuloy sa ating gawain? Hindi. Amen. Hindi magiging dahilan ng mga bagay na ito para hindi po tayo magpatuloy sa ating pong ginagawa para sa ating Diyos. Parang ganito na lang yan eh. Alam mo, kagabi pa, kahapon pa umuulan. Tama ba? Mga kapatid, alam natin lahat, kahapon magdamag. Kahapon nagsimulang umulan, magdamag umuulan hanggang umaga. Ready ka na. Ready ka na. Hindi rin siya dapat maging rason para hindi mo magawa yung mga bagay na dapat mong gawin kapag ka hindi umuulan. Naunawaan niyo po ako? Pag hindi umuulan, okay lang, maaga. Pagdating ng ulan, wala na lahat. Kakunti yung dumating ng maaga. Magdamag naman na yung ulan. Hanggang umaga naman, umuulan. Baga wala namang nabago eh. Umuulan eh. Handa ka na. Amen po. Handa na tayo sa ganung sitwasyon. Uulitin ko. Pwera na lang siguro talaga kung dumating tayo sa sitwasyon na lubog dito. Diba? Halimbawa talaga yung bagyo ay signal number 5. Yan. Magbibigay naman tayo ng mga ganong consideration sa ating pong pagsambay. No? Pero hindi pa naman po dumadating sa punto na yan. Kaya hopefully, kung dumating man uli sa darating na linggo, ay umuulan uli, maging handa na po tayo. Mga basic things to do, hindi na yung dapat tinuturo. No? Ihanda na natin ang ating mga sarili. Ang lalaki na natin, ang tatanda na po natin. Amen! Amen. No? Alam mo umuulan, magdala ka ng pamunas. Parang ganyan lang. No? Yun po. So, uulitin natin, hindi magiging dahilan ang anumang bagay, anumang sitwasyon na meron tayo para hindi tayo magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. Kahit kung lahat ay tumayo, minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Lingko po ang lahat na tayo po'y tumayo. Sabihin natin, personal, sabihin natin sa Panginoon. Kahit Lord, nahihirapan akong manalangin, I will still sing. I will praise. Amen. Bakit? Dahil yan sa biyaya ng Diyos na binibigay niya po sa atin. Yung biyaya, huwag mo nang tanungin kung nasaan, nasa atin na. Nasa puso na po natin yung biyaya na yan. Para tayo'y lumakas, tumatag, at makapanatili po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin tayo, Panginoon. Hallelujah. We'll still sing to you, Lord. Hallelujah. Lord, you seem so far away, a million miles or more. It feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray.
Ikaw ang nakakaalam kung ano po yung mga pinagdadaanan namin ngayon. Ano yung sitwasyon ng bawat isa sa amin. Ano yung kabigatan ng puso ng bawat isa. Ano man po ito, Lord God. Gaano man ito kahirap, gaano man kabigat. Sabi mo nga sa iyong salita, hindi ito magiging sapat na dahilan o hindi ito dahilan para humiwalay kami sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po sa muling pagpapalakas mo po sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng iyong salita. Lord, kung dumating man yung panahon na kailangan namin mamili at kailangan namin maging matapang at kailangan namin maging matatag, hindi matinag ang mga pananampalataya po namin. Kung dumating man yung sitwasyon na yon, O Diyos, God, patatagin mo kami. God, palakasin mo kami. God, pagtibayin mo kami. Katulad ng sinabi mo sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Yung kaganapan, Panginoon, at yung hindi kami matitinag, yun ang ipagkakaloob mo sa amin. Yun yung biyayang ipagkakaloob mo sa amin. And we're asking for that grace, Lord God. At yung mga biyaya na yun na ipinangako mo, Panginoon. At ikaw rin ang nagsabi, God, tutulungan mo po kami. At kami, Panginoon, ay hawak-hawak na iyong makapangyarihang kanang kamay, O Diyos. Kaya, Lord, kami ay papanatag sa iyong banal na harapan dahil naniniwala at nagtitiwala kami sa iyong pangako, Panginoon, that you will help us, that you will be with us, Lord. And you will give everything, Lord God, sa kung ano man yung kahilingan namin sa iyo, Panginoon. Ano man yung dinudulog namin sa pamamagitan ng panalangin, O Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon. Nawa, O Diyos, kahit wala kami sa iglesia, kung dumanas man kami ng mga kabigatan, mahirapan man kaming manalangin katulad ng aming inawit, pero dahil sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin, makakapagpuri pa rin kami sa iyo. Makakapagtiwala at makakasamba pa rin kami sa iyo. At makakasunod pa rin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya Lord, salamat po sa mabiyayang salita na ipinagkaloob mo po sa amin sa araw na to. In Jesus' name,